Good morning mga kababayan. Dito tayo ngayon sa bukid. Ayan, flex ko lang tong gamit ng kuya ko. Kubota. Ayan, gamit niya sa pagtatanim ng palay. Bagong-bago pa ito mga kababayan. Kahapon lang na gamit. Ayan, unang gamit kahapon. Ito yung guide niya sa gilid. Ayan. Tapos yan ang gulong. Tapos yung paglalagyan ng palay. Yan. I-slide dyan. Yan. Bagong-bago. Bira na kasi yung mga taong nagtatanim na ngayon ng dito sa amin. Ng palay. Yan. Nasa construction na kasi sila. Yan. Kabila naman ito mga kababayan. Tapos, ito yung tray na pinaglalagyan ng palay. Lalagyan ng lupa. Tapos, yung butil ng palay, lupa. Then, yan, diligan na. After 15 days, yan, pwede nang itanim. Yan. Tapos, ito naman yung parang kamay niya, yung magtatanim. Yan, kukuha ng palay. Tapos, itatanim sa lupa. Yan. Ito, ang kamay. Tapos ito naman yung mga mechanism niya. Reverse, neutral, field operation, traveling on road. Yan. Tapos meron ding planting, down and up. Ayan, yung planting. Diyan mo na lang ilalagay yung ano niya. Tapos yung up and down kasi mga babayan, pag travel mo yan, pwede mong ilagay sa up para makapag-travel. Pero pag nasa ano ka na, nasa field ka na, pwede mo nilagay sa down para pwede ka na magtanim. Tapos ito naman yung kung gaano kalalim. Meron siyang kalalim, karami ng palay na itatanim. Yan. Ito naman yung mga ina-adjust. Tsaka meron kasi siyang apat na parang kamay na magtatanim. So, ito naman yung palay na sinasabi ko mga kababayan. Mula 15 days mula nung linagay nila yung butil ng palay. Ito na yung kalalaki. Almost, ano na yan, mahigit isang dangkal na yan. Yan ang kinagandaan kasi sa pagtatanim ng, pagpapatubo ng butil ng palay sa tray. Madaling bubutil. Hindi tulad dun sa lupa na marami pang babae na mag-uugot tapos marami pang mapuputol. So, tulad ng sabi ko, dito nila unang ginamit yung bagong-bagong planting rice machine ng kuya ko. Ayan. Kahapon, hindi kasi nila natapos. Meron pa sa kabila. Okay naman siya mga kababayan. Ayan o. Wala naman ako masabi dito sa pagtatanim niya. Yun nga lang, medyo baguhan pa sila. Pero nakapag na sila, may nagturo na sa kanila na galing DA. Yan. Kung paano mag-produce ng ganito karaming mag-produce dito sa tray hanggang sa pagtatanim. Yan. So ayan mga kababayan, nandito na, untiin na ibaba na namin yung planting rice machine. Ayan, lalagyan na ng kuya ko. Yan yung naka-blue, yun po yung kuya ko. Yung may-ari niyan. Kompleto na siya, meron na rin siyang tractor, meron na rin siyang harvester. Tapos yan, wala nang problema yung mga tao niya. Puro machine na lang ang ginagamit. Yan. Ayan mga kasama niya sa pagtatanim. Hirap naman kasi mga babae kung ikaw lang. Dapat may kasama ka talaga. Yan. Tapos may paglalagyan sa extra. Yan. Umpisa na. Tignan natin kung paano mag-work. Magtanim itong machine na ito. Gawa ng Japan. Yan o. Wow. Ganda nga naman mga kababayan. Pag tanim nyo, sinusundan mo lang yan. Medyo mabagal lang talaga mga kababayan. Ay, oh. Maganda siya mga kababayan. Talagang
Dapat talaga ang pagtataniman mo ng ganito ay medyo malambot. Ayan o, tingnan nyo naman pag ano nyo, pagtatanim niya. Halos talagang perfect yung distance. Wala niyang tutoy katapat una. Talaga naman ang tao pag ang ano ay naiisip na gagawin. Tulad ngayon wala na kasing wala nang magtatanim dahil nga gaya ng sabi ko kanina, nasa construction na sila. Marami kasing nagtatanim na dito mga kababayan pag wala pa ang may mga nagtatanim nga naman, pero kukunti na sila, hindi yung dati na marami. Hindi yung ikaw na yung tawag dito, maghanap sila na yung kusa, pero ngayon wala na, ikaw na maghanap, mahihirapan ka pa kasi may mga ibang nagtatanim ng palay na inuunahan na, inaagapan na. Hindi malayo pa sa day, month ng pagtatanim ay nabigyan na nila ng pera. Ayan. So ayan o, pangalawang ano lang yan, balik. Halos paubos na agad yung palay. So yan, tignan natin kung ilang oras o minutos lang nila matatapos ito. Malit lang naman ito mga babayan, pero syempre hindi naman mabilis yung machine na mag ng palay, kaya medyo mabagal. Yan o, tingnan mo na lang yung machine o, galing talaga o, talagang perfect, halos perfect yung pagtatanim niya. Yan. Siya wala, yung kuya ko pala kasi ang ano dito mga kababayan, ang meron yan na gamit. Hindi ko lang alam kung sa ibang bayan o kay ibang probinsya meron lang ganito. Pero dito sa amin, ito, kuya ko na ito na lang ang meron. Hindi naman siya mayaman, pero patigasan na lang ng dibdib. Di ba? Alam niyo lang ibig sabihin. Kung madiskarte lang talaga at kaya mong magsakripisyo, madali lang yan. Ito, yan, wala pa naman, hindi ko lang alam kung bayad na yan o inutang, gano'n. Kasi kailan lang naman siya nag-umpisa ng gamit, last year lang, by October bumili siya ng harvester kasi panahon na ng pag-harvest. Tinulungan ng ate ko. Tapos pagkatapos ng harvester by January yata, December pa ng 2022, bumili na naman siya, kumuha na naman siya ng tractor. Ayan. Pero yung mga yun ay utang. Ayan, walang cash. Walang pang-cash. Ayan mga kababayan, pangatlong ano na yan, pangatlong ikot na yan, pang-apat na yan mga kababayan. So saglit lang naman mga kababayan yan hindi na mapapagod yung yung driver nito. Mangalay lang siya kasi tingnan mo nga naman yung pag lakad niya di ba? Kasi yung natural na pagpapatubo ng palay, medyo mas yun mga kababayan, mas mahirap kasi maraming factors ang kinoconsider mo doon, mga ginagawa ganon.
pag ano na lang, marami kang taong bubunuin doon. Diba? Pag paano ka lang ng butil ng palay, pagpapatubo, tapos pag binubunot na nila, marami naman kababayan na magbubunot, tapos yung ilang, kasi yung kuya ko, ang minimum niya na kinukuha magtatanim ng palay 25 lang minimum, pero ang pinakamarami mga 40 sila kasi marami siyang bukid ng tinataniman, bukid na hindi naman sa kanya yun, tulad nito hindi sa hindi naman sa kanya, may isang taong nagmamayari nito, pinapataniman lang sa kanya. Ayan, wala naman kasi ibang trabaho na kung dito pagbubukid na pagtatanim ng palay. Buti na lang at laruan hindi naman siya gaano mahirapan kasi yung pagbubukid nga mga kababayan ay maraming sakripisyo. Yan, tingnan nyo mga kababayan, nakarami na, baka wala pang kalahating oras to tapos na. Sabi nga nitong driver na to, para lang daw siya naglalaro. Ay nako, tignan mo nga naman, oh. Ang galing lang mag-isip ng tao. Yung gawain na mahirap noon, minamadali na lang nila dahil nga sa mga ganitong machine. Yan, sabi ko nga sa kanila, pag paano na yan pag may nagpatanim ng palay sa inyo, ganitong gagawin nyo pa. Parang kayo na rin yung magtatanim doon sa bukirin niya. Yan. Ito nakikita nyo mga kababayan, may tatanim din ng natural na pagtatanim ng palay. Dahil sa dito sa gilid, hindi niya kasi maabot yung parang sinasabi ko noon, yung kanina na kamay niya. Hindi na niya maabot dito sa gilid kasi nga yung may guide siya, tapos hindi naman nila pwedeng ilagay dito sa gilid, baka matigas, may bato, matamahan yung parang kamay niya, madali daw mapuputol yun. Mahal pa naman yun, buo pa naman yung yung parang mechanism nun mga kababayan, hindi naman yung parang pira-piraso. Kaya ito hindi na nilalagyan sa gilid, pinataniman na lang ng kasama niya. So ayan mga kabayan, paano pag-operate, pagtaas mo na agad yung clutch, ayun, tatakbo na agad siya. Grabe, ganda nga naman, nakakangalay nga lang mga kababayan kasi may pagka mababa yung handle niya, kung mataas lang sana konti, yan, maganda. Ayun, konti na lang mga kababayan, matatapos na nila. Sabi ko nga sa kuya ko, bakit ito pa kasi yung kinuha niya na meron naman yung pwede kang sumakay, pero ang reason naman niya ay hindi naman daw gaano kalaki yung mga bukid dito, yung mga pataniman, kaya mahirap daw yung okay lang sana doon kung malawak yung mga bukid nila. Kaya ito okay lang daw na ganito, malilit naman daw talaga yung, sabagay malilit na naman yung mga
tinataniman na bukid dito. Kaya okay na lang po. Kasi yung pagmaniobra na tulad niyan kanina ay mahirapan yung yung talagang sinasakyan mo na. Hindi ka tulad dito na pwede mong imanyobra sa mga maliliit na kanto. Ayan yun, no? Pag ano yun, siyempre pag walang extra dyan na babayan, pag nasa malayo na siya, tapos nandito sa ano yung palay, ay may hirapan siyang kukunin. Kaya maganda nga naman yung naisip na maglalagay sila ng pwedeng paglagyan ng extra doon. Ayan, no? Kung tignan mo lang yung kamay niya, parang naglalaro lang. Tingnan yung mga kababayan, pansinin nyo yung pinaglagyan ng ano, ng palay. Ayan, kusang uma-adjust. Ayan, left, right, ganun. Para continuous lang yung pagkuha niya doon sa palay, sa pagtatanim. Oh, ayan. Ayan, marami na sila. Ayan yung mga ano. Kasi, usually mga kababayan, ang dapat palang ginawa sana ito, itong driver na to, tulad ng sinabi ng aking kuya, dapat pala, umikot muna siya na walang laman na palay yung planting machine niya. Umikot sana siya. Yung palang technique noon. Para pag tulad nito na nataniman na lahat, yung gilid, hindi niya kasi pwedeng taniman yun kasi yun ang way mamaya para maka-exit sa bukid. Ayan, para maka-exit siya. Kung kasi pag nilagyan na ng palay, tinaniman na sa gilid, hindi na siya makaka-exit, mamaya mahihirapan na siya. Kaya yun pala ang turo ng professor o kaya yung taga-DA daw, taga-agriculture na technique. Ganyan. Para hindi siya mahirapan pagkatapos. Talaga nga naman na ganun ang technique kasi nakikita ko rin yung sama-sama ako sa kuya ko na yung harvester niya. Ganun naman siya talaga. Ang una nga rin ginagawa namin, kami na mismo maggagapas manual mismo dun sa unang pupwestuhan niya, yung harvester, yung reaper. Bago siya bababa dun sa bukid, ginagapas muna namin yun. Tapos pag okay na siya, pag makapwesto na siya doon na siya bababa. Pwesto na siya para hindi siya mahirapan. Iba naman ito, dapat sa dapat sa gilid pala siya umikot para may daan siya. So kung nasaan yung exit niya, doon siya mag-upasa doon sa before and ang exit, tapos umikot. Pagdating doon sa exit niya, ay natatanim niya. Kaya ang ginawa kasi nito doon dyan sa kabila sa right side ay nalagyan na ng nataniman na niya yung gilid. Kaya katulad nito, atras na siya kasi nataniman yan dito sa gilid. Dapat pala hindi yan tinaniman. Tulad yan. Pa-exit na to kasi mga kababayan, wala na kasi, tapos na kasi dito. Doon banda doon na lang ang hindi niya na taniman. At saka ito. Ganun pala ito. So, gaya nga naman. Para hindi ka mahirapan. Pero meron din tataniman ng tao dito kasi hindi naman talaga, kung hindi maganda yung pagkaka-shape ng bukid, yung tawag kasi dito sa amin, namin talon. Yan, kung hindi maganda yung shape niya, kung liko-liko, ganun na mangyayari. May mga time na
Di, may time na liliko yung ganyan, planting machine, o kaya yung reaper, harvester, yan. Eh, hindi maganda yung, kaya may tulad niyan, oh, hindi niya lagyan ng guide kanina, kaya dito sa pagitan ng kalalagay lang niya lang na punla ng palay, meron silang duct na walang lalagyan. Kasi nga, yun ang turo ng kuya ko, dapat sana nagtumikot muna siya para maano niya yung guide niya. Kasi ang talagang guide niya yung parang floater niya, yung bangka-bangka niya. Yun ang talagang guide niya. Para sakto. Nandun na siya sa gilid. Yan, tapos na yan mga kababayan. So, almost 30 minutes yata yan na nagtanim sila. Pero pag manual yan, mahigit 1 oras yan, tapos mga 25 to 35 na tao. Kasi pag gaya nga nasabi ko nung una, pag nagpapatanim ng kuya ko, ganyan, yung manual na tinatanim nila, maabot sila ng kahit 50 persons, kasi ayaw naman ng kuya ko na yung matatagalan sila kung ilang araw, ganun. Kasi marami nga siyang tinataniman na rice field. Kaya yun, kumuha siya ng maraming tao para madali lang, makukuha lang nila ng 1 araw. Kasi kung 20, 30 lang kukunin mo, 2 araw sila magtatanim pag ganin eh. Doon naman siya, mas maganda nga naman na mas marami magtanim sa 1 araw kesa yung kukunti magtanim pero 2 araw. Halos mas marami kang magagastos doon. Diba? Ayan o, last na yan o. Yun lang ko lang, yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Umangat siya nung umatras. Tapos nung magtatanim na siya, binaba na niya. Bumaba na yung planting machine. Yan o. Kaya maganda nga naman ito mga kababayan. Hindi ko lang alam kung magkano presyo ng ganitong machine. Pero pagkakaalam ko, baka walang 500,000 ito. Pero hindi, nakalimutan ko kasi tinanong sa ko kung magkano bili niya dito. Mayroon kasi siyang soki na doon, kasi nung bumili siya ng harvest, doon sa kumpanya na yun, doon sa nagbebenta, tapos yung tractor. Nung bumili na siya dito, okay na siya. Kahit mag-down lang siya ng konti, pwede na. Kasi soki na niya yun. Yung bahan, tataas na lang yan. Exit na kasi yan sa sa bukid. Tapos na kasi yung gawain niya. Yan. Kasi hindi nga nilagyan sa gilid, lalo-lalo yan kasi mabato daw mga kababayan. Pag nasira daw yung parang kamay niya na yung nagtatanim, mas malaki daw yung gagastusin. Kasi buo yun. Tapos na yung pagtatanim ng palay. So, maraming salamat sa panonood mga kababayan. Almost more than 30 minutes na nagtanim. Pero pag mano-mano mga tao yan, mga mahigit 1 oras. Tapos marami pa sila. Mga 20. Pero, so ayun, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. Video lang natin videos. Yan. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ni Tito Vlog.